Okay, itong INC rally, second day, bigla nagpasabog itong si Senadora Amy Marcos laban sa kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos o PBBM na sinabing nagdodroga daw ito. Alam niyo, matagal ng issue yan nung tumatakbo si ngayon ay Pangulong Bongbong Marcos at wala naman maipakitang ebidensya na solido. Naglabas dati ang pinaniniwalaang kampo ng DDS ng AI-generated video computerized artificial intelligence na di umano nagdodroga ang Pangulong Bongbong Marcos at napatunayan ito ng mga video forensic expert na talagang AI. Ngayon, ito na naman. Ngayon, kailan ba tayo lolokohin itong mga nasa likod ng propagandang ito para pabagsakin ng ating gobyerno? Unang-una, hindi ko binoto si Pangulong Bongbong Marcos, si Atty. Leni Robredo, ang binoto kong pagkapangulo sa Vice President Kiko Pangilinan na salamat sa Diyos at ano na ngayon, senador. Ngayon, ang tanong, kung ganyang klaseng kapatid itong si Senador Amy Marcos at walang maipakitang solid evidence at siniraan pa ang kanyang sariling kapatid sa rally na yun ng Iglesia ni Cristo. Ang tanong, siya ba'y anong klase siyang magiging anong klase siyang public servant kung sakasakali? Gagawin ng lahat para sa politika, hindi para sa kabubuti ng mamayang Pilipino. Kung totoo sanang nagdodroga ang Pangulong Bongbong Marcos at patuloy niya itong ginagawa, di sana maglabas sila ng solid proof o ebidensya. Diyan naman talaga babase ang korte at ang impeachment court kung sakasakali o mayroong mga impeachment na nakasalapan sa kanya. Pero wala puro pambobola, pangluloko, panguto ang ginagawa nitong mga to. Buti yung Iglesia ni Cristo pinalis yung hindi pinasali yung mga DDS supporters at makakasira sa kanila at hindi sila nanawagan na pabayan ng Pangulong Bongbong Marcos at dito parang nilaglag nila si Vice President Sara Duterte. Itong si Vice President Sara Duterte, pag bumabagyo, hindi mo na makita, biglang lilitaw tapos sisira ng administrasyong Bongbong Marcos. Hindi ho ba kayo mapagantay maging Pangulo? Habang nakakatakot nyo, bakit ba kayo nagmamadali para matanggal yung kaso sa mga kalyado nyo na pinaghihinalang minilabag na batas sa paglulustay o pagnanakaw di umano sa kaban ng bayan? Kung hindi dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi madidiskubre itong mga anomalya na ito. Hindi madadala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, sa ICC, International Criminal Court. Sana, Senador Amy Marcos, mag-isip-isip ka sa ginagawa mong yan. Nilamon ko na talaga ng bulok na sistema ng politika. So hanggang dito lang po muna yung vlog at tayong mga taong bayan, huwag tayong magpadala sa mga ganyang paninira. Para sa akin, okay ang ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos. Hayaan natin matapos yung kanyang termino para mapakulong o makasuhan ng may kagagawan nasa likod ng totoong pangungurapsyon o mga tiwala sa pwesto sa gobyerno natin. Maraming salamat po.